Ngayon, sa buhay mo, I know you're very stable, you have Tito Vince, etc. What do you know about love for sure ngayon? Yung love, ang naintindihan ko sa love, totoong ano siya, ang pagmamahal ay mapagpasensya. Ang pagmamahal ay pipiliin mo sa araw-araw. Yung tao kahit It's a choice, ha? choice siya. Ganun yung nakikita ko sa partner ko sa akin. Ako hindi, parang lagi akong galit, lagi akong maemosyon, pero lagi niya akong pinipili. Mapagpasensya pala ang pagmamahal. Kasi akala ko dati pag nag-away, normal na mag-walk out. Oo. Normal na mag-blockan kayo sa Facebook, normal na magsigawan kayo, or mamura ka. Hindi pala ganun ang love. Ano pala, yayakapin ka niya kahit ang pangit-pangit na ugali mo. Wow, I like that. Love is patient. Pag-usapan natin yung mga natutunan. You've been very public about, some of your relationships. Pero gusto ko kunin doon sa mga learnings, doon sa mga natutunan. Di ba? Umpisa natin doon sa, halimbawa sa dad ni Tyronia. Yes. What did you learn? Natutunan ko na, How do you pronounce his name ba? Aaron po. Aaron? Tatay Aaron kasi ang tawag Tatay namin Aaron. sa kanya. Okay. Yes. Natutunan ko number 1, huwag yung pagpogi, samang-sama ka kaagad. Di ba? Pero okay din naman kasi at least maganda yung anak ko. Pero ang natutunan ko is, iba pala talaga ang relasyon pag may anak na. So kahit may pamilya na siyang sarili, family ang tingin ko sa kanya. Natutunan ko na kapag may anak ka, tapos titago mo yung tatay kasi hindi nagsustento, parang yung magiging question sa bata na, ganoon din po kasi ako lumaki na, hala, siguro pag kasama ko yung tatay ko, mahal ako. No, makita mo anak kung bakit kami separate. Kasi mas naintindihan ko na mas broken ang family na pinipilit lang magsama para sa bata. Tapos makikita nagsisigawan, nagbumurahan, nagbubugbugan. Nakita ko yan sa pinaka-latest vlog niyo. Kaya mas gusto kong, nakikita mo, nakakasama mo. Iyak siya ng iyak, nag-uusap silang mag-ama. Yes. The first menstruation of your daughter. Yes. Wala lang, napakaganda nung pag-uusap nung mag-ama. Nandoon ka, present, di ba? Ito ang karanasan. Huwag mong hindi ko malilimutan yung linya niya. Pag may problema ka, anak, habang umiiyak na, magtatanong ka sa mami, ha? Dahil mga babae yan, alam nila ang kasagutan. Yes, hindi alam ko. Yung ganong relasyon. At ang nakakaganda, naroon ka. At kaya naiintindihan ko yung sinasabi mo ngayon na, ba't na tayo mag-aaway-away? Meron tayong anak, hindi naman damay. Yes. Di ba? That very, very controversial, in your love life, that very, very controversial phase of your life, nung na-involve ka kay John. Yes, yes. Ano ang natutunan mo nun? Natutunan ko nun na, number 1, tulad na sinasabi ko sa kanila palagi, huwag kang mag-comfort ng bagong breakup. Number 2, huwag kang maging dahilan na ikakasakit pa ng puso ng isang babae. Kasi kakarmahin ka talaga. Hindi lang din sa karma, mali yun. Tama. Mali yun. Tama. Oo. Mali I totally agree. Except that in your story, sa pagkakalam ko, hindi mo kasi alam eh. Nung umpisa. Magulo talaga siya. Pero ang number 3 po na naintindihan ko is, attention is not love. Akala ko kasi pag may attention na binibigay sa akin, love yun. Wow. Hindi siya love. Ulitin nga natin yon. Una, mula sa dulo, attention is not love. That's very important. I agree. Pangalawa, huwag kang mananakit ng puso ng kapwa. babae. Oo. Dapat suportahan. At una, and this is very, very important, huwag kang mag-comfort ng bagong breakup. Kahit sabihin, magulo kami, ganito kami, ganyan, hindi. Magiging panakit butas kay. Tama. Kay Rob, Moya, anong natutunan mo? Pagdating sa pera, pag-usapan ninyo, dapat parte ka ng desisyon. Lalo na when it comes to money. Kasi yun ang mga malaking bagay na pag-aaway na mag-partner. At kahit kaano kahirap pag-usapan ang pera, kasi tayo as a culture, hindi tayo sanay pag-usapan, di ba? You really have to talk about money. Yes, kasi nung una akala ko, kasi tito mo, hindi naman sa sobrang binuhay niya kami for like 2 years, wala akong trabaho, siya lang eh. Kaya nagkaroon ako talagang sibalik din. Naging hindi na namin na-control. Okay. Sobrang na-busy ako, tapos siya dito. Kaya, din talaga, parang hindi namin na-manage siyang maayos. Parehas. What is the best thing about Tito Vince? What is the best thing about Vince? Ang gusto ko kay Vince ay meron siyang mabuting puso. Akala ko kasi dati, kailangan mabait lang, okay na. Kailangan palang hanapin mo sa tao, yung may mabuting puso. You have to have a good heart. Meron siya nun. Oo. Hindi siya nag-isip ng revenge, o ng galit, o hindi siya ganun.